Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan niyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. At kung kayo mga kapatid ay Signal subscriber, kami mapapanood nyo rin po sa Channel 19. Nako, lunes na lunes po ngayong araw na ito, umpisahan na po natin ang ating linggo sa Usaping Batas. At sa punto pong ito, ang pag-uusapan po natin may kinalaman doon sa mga nagtatrabaho sa television kagaya natin, sa entertainment, sa production. So kailangan tutok kayo dito sa pag-uusapan natin ngayong hapon. Dahil ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Eddie Garcia Law na very significant para po sa mga nasa industriya ng telebisyon at entertainment. Kasi isipin nyo naman, di ba, sa atin, well, hindi naman ako napasok ng showbiz, pero syempre mga kapitbahay natin yung mga nasa entertainment industry dito. Ang problema dito kasi, mahal na mahal natin yung trabaho natin kapag nasa industriyang ito, pero kung minsan umaabot sa punto na dapat bang tawagin natin na bahagi pa to ng trabaho natin o umaabuso na? Kasi ang nangyayari po, karamihan doon sa mga kapatid natin sa television at saka sa entertainment industry, more than 8 hours yung ginugugol talaga nila sa pagtatrabaho para lamang matapos yung kanilang mga production. Abay, hindi ito bago sa industriya kasi meron ka talagang mga kaso o mga kwento ng mga artista, komedyante, entertainer, yung mga staff sa production na maririnig mo na halos hindi na natutulog kasi nagtitipid yung producer, kailangan nagmamadali na matapos yung kanilang taping para hindi na lumobo ng lumobo pa yung binabayaran doon sa production. Until nung mangyari nga po, of course hindi lang naman yan yung sobra-sobrang oras ng pagtatrabaho. Di ba? Ito kasama rin dito sa usapin na ito yung safety o yung kaligtasan mo kapag ka ikaw ay magtatrabaho. 'Di ba doon sa pinakang location mo, kasi usually kapag ka naman mga TV production or yung mga taping ng pelikula, hindi naman yan sa iisang lugar lang nangyayari 'di ba? Namimili ka ng kanya-kanyang setting diyan to make sure na magiging realistic yung ginagawa mong production. Syempre kasama diyan yung safety, hindi lamang ng mga artista kundi yung mga staff din, of course. And kaya nga po dito nabuo yung konsepto ng Eddie Garcia Law. Kasi kung matatandaan ninyo, balikan natin yung nangyari way back year 2019. Nasa taping po ang batikang aktor na si Eddie Garcia, gumagawa siya ng isang programa sa telebisyon na unfortunately na-aksidente siya. Ang tanda ko noon parang natalisod ba siya, natapilok siya, tapos nagkaroon na siya ng problema na ikinauwi sa kanyang pagkasawi. Unfortunately. And itong pangyayaring kagaya ng nangyari kaya Eddie Garcia, yung nag-trigger doon sa mga kapatid natin, yung mga mambabatas, mga lawmakers, yung mga lobbyist na ituloy na kailangan merong malinaw na polisiya pagdating doon sa kaligtasan ng mga manggagawa natin, ordinaryo man o mga artista, mga talent man o basta bahagi ng produksyon, to make sure na meron din silang protection na naaayon din doon sa batas. Kaya nga po finally, 2019 pa yan, panahon pa po yan ng Duterte administration. So medyo mahaba-habang deliberasyon ang nangyari dyan. Kasi of course kapag po ganyan na naglalatag tayo ng batas, hindi lang naman isang sektor ang pakikinggan dyan Pakikinggan po ang labor industry, pakikinggan ng entertainment industry, ilalatag po ng mga sponsors natin sa Kongreso, sa Senado bago pa yan maisa batas. So 2019 po yan nangyari. At finally, nito lamang pong Mayo ng taong ito, nalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos itong panukala ng Eddie Garcia. Kaya po tuluyan na siyang naisabatas. But as we all know, kapag po nagsasabatas po tayo ng isang panukala, hindi naman yan mai-implement agad. Meron pa tayong pina-follow na mga policy. Number 1, kailangan siyang ma-publish. Once na na-publish na siya sa isang major newspaper,
gagawan pa po yan ng implementing rules and regulations o yung tinatawag natin na IRR. Dito po kasi sa IRR na to, mas mabusisi yung pagdetalye kung paano ipatutupad yung nasabing batas. At yan nga po na finalize itong sinasabi natin na implementing rules and regulations. Nito lang, October 1, kamakailan lamang. Kaya ngayon, pwedeng-pwede na pong ipatupad ang Eddie Garcia Law. Pero ang tanong natin ngayong hapon mga kapatid, ano-ano nga ba ang nilalaman ng batas na ito? Yung mga benepisyo, not just benefits dun sa mga TV and entertainment industry staff natin and talents. But of course, ano yung protection na nakasaad dito sa batas na to? Nang sa gayon, magkaroon tayo ng enough knowledge kung ano yung tatawagin natin na pang-aabuso at ano yung bahagi ng trabaho natin. So lahat ng yan, mga kapatid, ay sasagutin ng ating makakasama mula po sa Department of Labor and Employment ngayong hapong ito. At of course, meron din po tayong makakausap mamaya, kapatid po natin, na isang abogado, eksperto po pagdating po sa usaping ito. Kaya mga kapatid, ihanda na ninyong inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping legal. Of course, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na makilahok sa ating talakayan ngayong hapon sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, sapat ba ang batas natin para bigyang proteksyon ang mga manggagawa? O baka naman meron din kayong mga experience dyan, especially yung mga kapatid natin na nasa TV and movie industry. Mag-share kayo ng inyong mga experience kung ano yung pakiramdam nyo dapat na ma-improve o kaya yung mga nakaraang karanasan ninyo na pakiramdam ninyo ano ba, na abuso ba kayo? Ginawa nyo ba yun out of passion? Share nyo lang yan. Babasahin po namin ang inyong mga komento, mga kapatid. Of course, kung meron po kayong gustong ibahagi sa amin, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Kung meron din po kayong gustong itanong, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Yan mga kapatid, hihintayin po namin yung inyong mga tanong at inyong mga komento tungkol po sa usaping ito. At para idetalye ang nilalaman ng Eddie Garcia Law, nasa linya na po ng ating telepono si Labor Undersecretary Benjo Santos Benavides mula po sa Workers Welfare and Protection Cluster ng DOLE. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Hi, magandang hapon, Maricel. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Opo. Yusek, alam mo, interesado kami dito sa Eddie Garcia Law kasi nasa TV industry tayo. Hindi ko alam kung kasama ba dito ang news department, Doc? Ay, Doc tuloy, Sir Yusek, o pang-entertainment and TV industry lang in general? Well, yung batas po ay patungkol lamang dun sa mga artista sa movie and television. Meron din pong binapalangkas na batas patungkol naman po sa news. Ayun. Kaya nakapaloob po sa aming IRR na excluded po sa application ng IRR at ng batas ng Eddie Garcia Law yung mga kaibigan po natin sa chat. Okay, so malinaw po yan, ang kasama dito yung nasa entertainment industry, TV production lamang. Ano po, kaya Eddie Garcia Law. Pero Yusek, sinasabi rin po kasi sa batas na ito na dapat daw ay dun pa lang sa kontrata ng isang manggagawa, ng isang worker, bago pa siya magsimula doon sa kanyang production, dapat may malinaw nang nakasaad doon kung ano ba yung kanyang mga karapatan doon sa kontrata. Tama po ba? Ano po ba yung dapat na makita doon? Well, tama po yun. Isa po sa mga provision ng Eddie Garcia Law yung requirement po on agreement or employment contract. Pero bago po yun, gusto ko lang po munang sabihin na yung Eddie Garcia Law ay isa po itong landmark legislation. Bakit po ito naging landmark legislation? Kasi alam niyo po ang Department of Labor and Employment, ang jurisdiction po niya patungkol lamang doon sa mga empleyado o doon po sa mga relasyon na merong employer-employer relationship. Sa pamamagitan po ng Eddie Garcia Act, binigyan po kami ng autorisasyon o ng poder para magkaroon po kami ng regulation doon po sa lahat po ng mga manggagawa sa movie and television industry. Dati po wala kaming jurisdiction sa mga talent, sa mga independent contractor. Opo. Ngayon po, sa pamamagitan po ng Eddie Garcia Act, binibigyan po kami ng poder
na i-regulate yung relasyon, yung working condition, ng lahat po ng manggagawa sa movie industry, sila man po ay meron o walang employer-employer relationship. So, balikan ko po. O sige po. Opo. Oo. Yun po yung Teka, Yusek ha, pinaka-importante. bago natin bitawan yun. So, ibig sabihin pala, before this law, Yusek, ang hawak nyo lang yung mga ordinary relationship ng mga workers, employers, mga regular employees. Hindi kayo pwedeng makialam sa entertainment industry. Ganun po ba? Well, ang hawak po namin, yung may jurisdiction po kami sa lahat po ng manggagawa na merong employer-related relationship. Pero meron po kasi tayong mga manggagawa na wala pong existence ng employer-employer relationship. Sino po ito? Ito po yung mga talent. Opo. Ito po yung mga director, yung mga artista. Alam naman po natin yan, maraming mga Supreme Court ruling na yung mga talent ay hindi po saklaw ng batas paggawa. So sa pamamagitan po nitong batas na to, sinasaklawan na po sila ng labor standard at occupational safety and health standard. Yung po ang pinaka-importante provision o nagawa ng Eddie Garcia Act. Oh, that's nice. O sige po, Yusek, balikan na po natin yung initial na question natin. So, yung mga talents, yung mga manggagawa, once na nilatagan sila ng mga kontrata, ano po dapat yung nakasaad doon? So, tama po yun. Since may saklaw na po lahat ng manggagawa sa movie and television industry, dapat po magkaroon po silang employment contract o kaya agreement kung saan nakapaloob po kung ano po yung position po nila, ano po yung description ng kanilang gawain. Pangatlo po yung period of employment. Karaniwan po ito doon sa mga talent at sa mga contractual employees sa movie and television industry kasi alam naman po natin per project po yung production po dyan. Yes. So napaka-importante na ilatag po natin kailan magsisimula ang trabaho at kailan po matatapos. Pang-apat po yung detalye patungkol po sa compensation. So dapat po nakalatag po sa kontrata magkano ang sasahurin at kailan po yung bayaran ng sahod. Pangatlo pa, panglima po yung kung ano yung mga authorized deduction. Katulad po ng hulog sa pag-ibig, yung sa PhilHealth, meron po tayo niyan. At pang-anim po yung hours of work. Napaka-importante po ng hours of work. Taon ng pagkakataon din po sa pamamagitan ng batas na Eddie Garcia Act, nagkaroon po tayo ng pamantayan sa oras ng trabaho at oras ng pahinga. Kakaiba po ito, Maricel. Opo. Meron na po tayong pamantayan sa oras ng trabaho na ang limit po ay 14 hours per day. At meron pong pamantayan sa oras ng pahinga. Dapat lahat ng manggagawa ay mabigyan ng pagkakataon na makapagpahinga na hindi po bababa sa 10 oras. 10 oras kada araw? Kada araw na pahinga. Wala po ito sa labor code eh. Pero alam niyo po nilagay po sa Eddie Garcia Act. Isa lamang pong pagpapatunay na kailangan po talagang i-regulate na natin yung napakahabang pagtatrabaho ng mga manggagawa, yung working hours ng mga manggagawa sa movie and television industry. Kasi ang nakita po namin dito, nasabi niyo po kanina, 2019 po ito sinimulan. Yes. At medyo nagtagal. Opo. Kasi inaral po natin, kailangan po nating timbangin, yung pangangailangan na magtrabaho ng 20 oras o 30 hours. Sa tingin namin, hindi na po dapat yun. Kailangan po palitan yung ganong sistema. So nag-set po kami using international standard, ano yung karapat-dapat na maging produktibo pa ang mga artista, ang mga manggagawa sa pelikula at television, na maging produktibo pa at maging ligtas sa habang sila po ay Nako, paano po yan, Yusek? Kasi of course, lilimitahan ngayon natin yung oras ng pagtatrabaho nila. Usually 8 hours, pero may nabanggit po kayo kanina hanggang 14 hours, tama po ba? But what if lumagpas sila doon sa oras na itinakda lamang po ng batas? Meron po bang exemption yun? Kung halimbawa nagkulang ng 10 oras yung kanilang pahinga sa isang araw na yun? Well, ang normal working hours pa rin ay 8 oras. Pero ang mga partido, mga artista, ang mga manggagawa, ang mga director, ang executive producer, pinapayagan po sila na magkaroon po ng agreement kung saan ang working hours po ay pwedeng i-extend sa 14 hours.
Mhm. Pero yung additional 6 hours pong yun ay may overtime pay. Susunod Mm. at overtime pay. At yung hindi po, yung mga employer po o yung mga principal na hindi po tatalima po doon na pagtrabahuin ng 15 hours o 16 hours or worse 20 hours o yung mga dati na 30 hours, Oo. yung po ay may karapatang penalty. At hindi po maliit ang penalty. Ang penalty po sa unang violation ay 100,000 pesos. I see. Penalty po yan doon sa employer. Tama po yun, penalty sa employer kung siya po ay pinagtrabaho niya ng lampas po maximum hours of work sa isang araw. Pero sir, yung sinasabi po ninyo na dapat meron siyang karampatang overtime pay, dapat ba dun sa mismong kontrata ng worker, ng talent, nakalagay na yon before pa mag-start yung production? Na kapag ka lumampas ka, ito yung overtime mo per hour. Dapat included din yun. Opo, nakalagay, dapat ilagay na. Pero ganun pa man, kung hindi naman po yun na ilagay, nakalimutan o talagang sinadyang hindi inilagay, Opo. since ang standard, since may batas na po tayo, automatically po makukomputan po sila ng overtime pay for overtime work. What if yung worker mismo, Yusek, yung willing na magtrabaho ng more than 14 hours, will that be allowed? Well, hindi po namin pinapayagan. Ang mga manggagawa po ay hindi pinapayagan magtrabaho ng sobra sa maximum hours of work na 14 hours sa kanyang employer o sa kanyang principal. Kung pagkakaganon po, may liability po ang employer o yung principal kasi under the law, siya po ang maaaring ipinalize. So kung ako naman po ang employer o yung principal, mag-iingat po ako. Otherwise, ako po ang ipipinalize ng Department of Labor. So, bukod po dito sa working hours, Yusek, na nakasaad doon sa Eddie Garcia Law, ano pa po yung ibang uri ng proteksyon na pwede pong makuha dito? Not just the regular employees, but of course, as you mentioned earlier, pati yung mga contractual, pati yung mga talent, covered nito. Ito po, bago po ito, since Eddie Garcia Law is bagong law, magdalawa po ulit tayong bagong maituturing na standard. Ang una po yung insurance. Meron po tayong SSS, Philan and Pag-ibig, but over and above SSS, Philan and Pag-ibig, ang mga employer o principal po ng produksyon ay kailangang i-insure pa yung kanyang mga manggagawa habang ginagawa po yung pelikula. So, isa po yun. Pangalawa, meron po tayo tinatawag na bagong standard, yung transportation allowance. Okay. Kung ang mga manggagawa ay magbibiyahe, magbibiyahe po at merong location, ang location po ng shoot ay na more than 75 kilometers from the principal place of business ng isang kumpanya o ng production outfit, kailangan niya pong magbayad ng tinatawag pong transportation allowance. Ito pong mga nabanggit kong additional insurance at transportation allowance, hindi po ito karaniwang benepisyo na naibibigay sa mga manggagawa sa pang sektor o industry. Oh, eto bago to. Kasi parang usually ang nakikita ko yung mga libreng pagkain eh. Opo, Ano, Yusek? kasama na rin po yun. Opo, meron din po tayong mga tinatawag na basic necessities under the law. Libreng pagkain, of course, yung mga waiting area, yung Yes. dressing area, nandun na rin po yun. Pero yung po kasi in practice ginagawa na. Meron po tayong mga labor standard na naisabatas na talagang wala naman talaga sa ibang kumpanya at hindi binibigay ng isang kumpanya. Kagaya ng nabanggit ko po, yung insurance, again, Opo. this is over and above SSS, Philan and Pag-ibig. Pero I wonder, Yusek, kasi of course, mas madali kasi na ma-ensure na makakapag-contribute sa SSS or sa Pag-ibig or yun doon sa ibang insurance. For example, kung halimbawa medyo mahaba-haba yung employment, kung at least mga 6 months. Pero paano yung mga project-based? Kasi kung minsan, di ba yung mga taping sa movie, minsan nga 3 months lang yung tinatagal eh. Opo, kasama po sila regardless po ng period ng kanilang contract or employment. Sila po ay dapat ding i-cover sa SSS, Philan and Pag-ibig. Yung kanila pong mga contribution ay kailangan din pong i-remit doon po sa mga nasabing ahensya.
Hindi po natin alam kung mga contingencies ang pwedeng mangyari. Oo. Ang polisiya po, anytime na magkaroon po ng contingency, ay meron po tayong matatakbuhan at meron po tayong mga benepisyo na handa pong i-avail ng ating mga manggagawa, lahat po ng manggagawa sa movie and television industry. Pero paano po yung magiging agreement dyan, Yusek? Ilang porsyento yung sasagutin dapat siya ng mga employer and gaano kalaki yung magiging contribution na galing mismo doon sa talent fee o sweldo ng mga empleyado, especially para doon sa mga contractual or project-based lang? Sa meron na po tayong schedule of premium contribution sa sa SSS and Pag-ibig patungkol po doon sa mga empleyado. Kasi naghuhulog naman po yan sila ngayon. Usually sila po yung mga cameraman. Yes. Sila po yung mga taga-buhat. Empleyado na rin po sila ng kumpanya. Ang isa pong gagawan po natin ng facility o para ma-facilitate yung paghuhulog, yung mga artista, yung mga director, yung mga talent. Kasi karaniwang hindi po sila naghuhulog. Pero meron na rin po, meron na po silang payment schedule. Diyan po na as voluntary member ng SSS, PhilHealth or ng Pag-ibig. Yung po ang ginagawa po natin yung proper coordination sa mga ayos nito. Nang sa ganon, kahit po hindi po sila mga empleyado, sila po ay mga talent, ay makapulong din po sila SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Ang iniisip ko naman dito, Yusek, kung halimbawa voluntary ka na naghuhulog tapos nakalimutan mo, so ibig sabihin kapag pumasok ka for example sa isang project-based na contract, kumbaga parang one way na rin to para ma-renew nung SSS member, nung Pag-ibig member, yung kanilang membership. Kumbaga magdagdag kayo ng contribution. Automatic ba yun na... Tama po yun. Oo. Tama po yun. Kasi for example, sa isang taon mayroon kang 2 project. Yung first project mo ay let's say February, March, April. Nakapaghulog ka nun. Sa mga susunod na buwan, wala kang proyekto. Nakagkaroon ka ulit ng proyekto noong August hanggang December na. Doon ka lang sa mga buwan na yun, maghuhulog na ng inyong contribution sa PhilHealth Pag-ibig. Ayun. Pero sa mga buwang yon, ang producer po o yung employer o principal ay obligadong i-insure ka for work-related death and injury and sickness. Yan po, protection. Additional protection ng mga manggagawa sa movie and television industry. So this is on top of SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Opo, tama po yun. Okay. So sir, pagka meron silang, yung mga ordinary na manggagawa natin, kapag ka merong nakita na hindi sumusunod yung employer dito sa bagong batas na ito, ano po yung pwede nilang gawin? Saan po sila pwedeng lumapit? Pwede po silang magsumbong sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa aming hotline, 1349, tumawag po sila. Pwede rin po silang sumulat direkta sa aming mga opisina o bumisita sa aming po mga tanggapan. Pero isa po sa mga provision po ng IRR ng Eddie Garcia Act na ang mga employer o principal, yung mga may-ari po ng production company, sila po ay kailangan mag-notify sa Department of Labor and Employment kung saan po nila gaganapin yung kanilang mga shoot. Sa pamamagitan po nun, pwede po namin silang ma-inspect o mabisita para po masigurado po namin na sumusunod ang mga employer o principal ng mga obligasyon po nila under the Eddie Garcia Act. Okay. Sige po sir, baka ulitin ko lang sir, 1349 yung ating hotline. Apo, meron po kaming call center. Kung meron po silang sadya o meron po silang katanungan o sumbong, pwede po silang tumawag doon. At yun naman po ay i-refer doon po sa concerned regional office or field office. Okay. So mga kapatid, ang Dole Hotline 1349 kapag kayo merong mga concern na may kinalaman po sa labor. Sige po, Yusek, baka meron po kayong additional reminder doon sa mga kapatid natin na nakikinig or mensahe na gusto pa po ninyong iparating. Well, ang akin po mensahe ay paghingi po ng tulong sa inyo, sa mga manggagawa sa movie and television industry. Bago po ang batas. At natural, meron po learning curve po ito, merong mga issues na makakaharapit po ang Department of Labor and Employment. Sana po ay tulungan niyo po kami para mas lalo po naming
maiging ma-implement yung provision po ng Eddie Garcia Law. Yun lamang po at kami po ay nagpapasalamat din sa mga miyembro ng Movie and Television Industry Tripartite House. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat din po sa inyong oras, Labor Undersecretary Benjo Benavides. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Mga kapatid, kung kayo ay merong mga tanong o kaya nais na idulog or baka gusto nyo lang mag-share ng mga experience nyo, welcome na welcome po kayo na makijoin sa ating talakayan ngayong hapon na ito online. Pero pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Ang ating pong question of the day, mga kapatid, sapat ba ang batas natin para bigyang proteksyon ang mga manggagawa? Naku, ina-invite po namin kayo na makijoin sa ating talakayan ngayong hapon. Hindi lang yung mga questions, bukod sa inyong mga questions, baka meron din kayong mga experience na gustong ibahagi, babasahin po natin yan maya-maya. Pero sa punto pong ito, palalimin pa natin ang ating diskusyon tungkol sa Eddie Garcia Law at karapatan ng mga manggagawa. Makakasama po natin via StreamYard ang ating pong kapatid at paboritong abogado, Professor, of course, Dean. Kapatid po natin dito sa TV5, Attorney Mel Santa Maria. Hi, Dean! Magandang hapon! Ay, bakit walang audio si Attorney Mel? Walang audio, baka naka-mute pa. Ayun, narinig na natin si Attorney Mel. Hello po, good afternoon po, Attorney Mel. Ba't nawala na naman? Naku, ayusin muna natin yung ayusin. Ayan, meron na uli. Sige po, Attorney Mel, bati po muna kayo sa mga viewers and listeners natin. Magandang hapon sa inyong lahat, Mase, at sa ating mga nanonood sa inyo at saka nakikinig sa inyo sa radyo at saka sa telebisyon. Mabuhay po kayong lahat. Ito po si Dean Mel Santa Maria, ang inyong lingkod. Yan, nako si Dean Mel. Dean, eto na nga po, kanina pinag-uusapan po namin kasama po si Yusek Benavides yung tungkol po sa Eddie Garcia Law. But I wonder, kasi sabi ni Yusek kanina, kasama daw dito sa Eddie Garcia Law, pati yung talent, kahit yung mga contractual, lahat na. First time daw na naisama kahit na yung nasa entertainment industry. So syempre, nagwa-wonder lang po kami, ano-ano po ba yung iba't ibang klase o uri ng employment natin dito sa Pilipinas? Kasi syempre, ako familiar ako, regular employee, contractual employee. But there's more to that. Ano-ano po yun? Well, meron tayong mga regular employee. Yung mga regular employee, ito na nga yung talagang sumasapaloob ng normal na labor code. Ito yung mga nabibigyan ng bonus every 13-month pay. Ito yung mga nabibigyan ng ilang pang mga benepisyo. At meron rin tayong mga independent contractor. Yun na nga yung napakinggan ko kanina, yung sinasabi niya. Ito yung mga talent na sila mismo ang nagbabayad ng kanilang SSS, etc. Walang 13-month pay. Depende na sa kontrata ng nagpapatrabaho sa kanila. So basically, yun ang klase ng mga nagtatrabaho sa Pilipinas. Dean, I wonder, kasi of course, sa isang normal na kumpanya, na organisasyon, usually, ang probationary period nasa 6 months lang. After 6 months, nagiging regular employee ka na. Pero yung ganitong konsepto, it doesn't apply to everybody. Ano-ano yung mga exemption po dito? Bakit may mga worker na hindi pa rin nare-regularized even after 6 months? Kasi madaming nagsisircumvent ng batas. Okay. Diba? It is as simple as that. Pagdating ng 5 buwan, sila ay tapos na ang kontrata nila at talagang dinisign yon before they enter into a contract. So 5 months, di wala na. Di pagkatapos ng 2 buwan o 3 buwan, kukunin ulit, di ba? So para talagang nasisircumvent ang batas. Pero lately, ang ating Korte Suprema mukhang nakikita na itong modus operandi ito. Kaya gumagawa na ng mga desisyon na nagsasabi, teka muna, ano lang yan,
pakitang tao lang yan, hindi totoo yung pagtatanggal kasi kinukuha nyo at paulit-ulit-ulit pa ang ganyang mga plano nyo. So ganung mga pagkakataon, tinuturing na silang regular at inuutos ng Korte Suprema na bayaran kung ano man ang back wages, etc. at benepisyo. Pero tama ka, Mase, dahil madami pa rin ang mga Yes. ingenious na, Mm-mm. na gumagawa niyan. Mm. So, parang may mga, alam ako dito, mga sales lady. Ay, hindi, excuse me. Yung mga after 5 months, ano na, wala na. Mga sales lady, Diba? mga gasoline boy. Ayan. Yan. Oo. Yan yung mga tao yan. Bigla yung gasoline boy mo, 5 buwan, nakikita mo siya nagliligay ng gasolina mo. Nawala ng 1 buwan, tapos babalik ulit. Yun Ito nga eh. Ang daya. Pero meron po bang malinaw na nakasaad sa batas din na halimbawa up to what period lamang pwedeng magtrabaho? For example, yung mga talents, kahit sa entertainment industry, I don't know if it's possible, na kung halimbawa more than 6 months ka nang nagtatrabaho bilang talent. Kasi ang talent kasi may ang talent kasi ang mga tinatawag na independent contractor. Yes. Kagaya mo Opo. kasi sasabihin sa'yo, halimbawa tayo mga broadcaster, no? Depende rin talaga sa kontrata natin. Pero normally, ang tinatawag na default mo dyan, sasabihin sa'yo, ito trabaho mo, mag-announce ka, etc. o magkomentaryo ka, bahala ka na sa paano mong gagawin iyon. Yeah. In short, hindi inuutos sa iyo kung ito step 1, step 2, step 3, step 4, iyan, dapat susundan mo yan. Kasi kung ganun ka, para ka nagiging regular employee na. Pero ang binibigay lang sa iyo ng isang task at sinasabi sa iyo, bahala ka na. Kung ano man ang pamamaraan mo, yun ang gagawin mo, nagiging independent contractor ka at may lalagay sa kontrata yung terms of reference ninyo. Kung hanggang saan ka, anong magagawa mo, kung anong liability mo. So, kung ano ang may mga non-compete clause pa, kung umalis ka, 6 na buwan, hindi ka makapagtatrabaho sa ibang mga korporasyon. Yung mga independent contractor talaga, mga broadcaster talent, normally ganyan. Yes. Normally, talagang nadidefine kung ng kontrata ang inyong mga dapat gawin. Ayun. Kanina nga nakikinig ako sa inyo, no, ni Opo. Undersecretary. No? Alam mo Mase, dito sa Eddie Garcia Law. Maganda yung tanong mo kanina eh. Yung tanong mo kanina, sa 8 oras sa 8 oras o 14 hours, ilan ang rest period diyan? Yeah. Di ba? Walang nakalagay sa batas. Wala talaga. So iyon dapat siguro mapalinaw rin nila kasi yung sinasabi niyang 10-year gap, 10 hour hours. gap. Yes. Yun yung gap between your first day and the second day, and the second day and the third day. Dapat basta natapos ka sa trabaho sa isang araw, dapat may gap ka at least 10 days bago ka 10 hours bago ka mag-umpisa ulit sa kinabukasan. Yun. So ngayon, yung mga tinatawag na meal period, rest period, hindi malinaw sa batas. Kung hindi malinaw sa batas, siguro ang iiral na dyan yung labor code natin na sinasabi, yung mga meal period or rest period from 20 minutes, 10 minutes, o 30 minutes, depende sa policy ng korporasyon o nagpapatrabaho. Pero siguro dapat mapalinaw yan. At saka din, parang iniisip ko nga rin, yung 10 hours na sinasabi ninyo na gap, yung pagitan ng dalawang araw na yon, hindi ka naman talaga makaka-rest nun eh. Biyahe pa lang pa uwi sa bahay mo, ubos na yung oras mo sa traffic. Kailan ka pa matutulog? Tama ka, Mase. Pero alam mo, dapat makita rin natin yung maganda rin naman ang batas, Mase. Maganda rin naman ang batas. Kasi itong batas na to, isinulong to nung nagkaroon ng aksidente si Eddie Garcia. Yes. So, nung nagkaroon siya ng aksidente, namulat ang mga tao sa industry na bakit parang wala tayong proteksyon, no? So itong batas na to, halos kalahati na to patungkol sa proteksyon ng mga for example, Mase, sinabi sa batas nito, lahat ng mga manggagawa dito sa telebisyon at saka sa pelikula at kasama na yung kaakibat na online at digital nila, dapat may insurance sa
pinsala o kamatayan without cost sa mga manggagawa. Maganda yun. Maganda yun. No? At sinasabi rin dito, kung halimbawa ikaw, meron kang isang kanta, di ba? Kanta mo yun. Yes. Ibig sabihin, separated yun sa kontrata mo unless na kung sa kontrata mo nakalagay na lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, lahat ng kakantahin mo ay magiging pag-aari ng istasyon, Oh, pwede maganda yun. Okay. Pero kung wala yun, dapat protected ka. Yes, Iba yes. ang sitwasyon ng alam mo, gagamitin natin yung kanta mo. Oo, pero dapat may bayad Kasi hiwalay na yun sa kontrata at sinasabi rin dito sa kontratang sa batas na ito kung natapos na ang programa mo at paulit-ulit pa rin na pinapalabas ang isang programang nahandoon ka, dapat babayaran ka pa rin. At ang bayad sa iyo, at least 5% ng bayad sa iyo nung unang pinalabas yung palabas mo. So meron ka pang inaway parang royalty. Diba? Maliban na lang kung pumayag ka sa kontrata na okay, palabas nyo, wala na akong bayad. Siyempre, dapat isipin ng ating mga talent ito, mga movies, mga artista na kung pinalabas ulit sa television, i-monitor nyo. Kasi may 5% kayo sa binabase sa unang sweldo nyo. Din, diba? ito po ba ay retroactive? Kasi iniisip ko paano halimbawa yung mga television series noon pang mga unang panahon, mga 1970s na nire-replay ngayon. May habol pa ba yung mga artista dito, yung mga nag-produce dyan? Mukhang walang retroactivity Ayun. Kasi ano nangyayari kasi nagkakaroon ng vested right. Kasi noon vested right kung wala. Bakit mo bibigyan ngayon yung sitwasyon? So iyon yun ang mga isa pang magandang nakalagay sa batas natin yan, no? At saka ito pa. Ano ba talaga ang hours of work? Ano ba talaga yung 8 oras na yun? Ano ba talaga yung 14 hours na yun a day kung na-extend? Ito nakalagay sa batas, Mase. Ang kasama doon, yung waiting time, yung working time, at yung traveling time. Kasama natin yun. Kasama natin yun. Kaya kung ikaw ay pinag-wait ng iyong employer, kargado niya yun. Hindi mo kasalanan wala kang ginagawa, pero counted yun sa 8 hours. I see. Ito pa sabi ng... Kasama yung travel time din sabi mo yan. So ibig sabihin yung pag-ipit nila sa traffic ng 2 hours, kasama na yan dapat sa working hours, sa 8 hours nila. Malinaw. Nakalagay sa batas yan. Unless nakalagay sa batas, ginagamit mo rin yung traveling time sa pagta-travel mo sa mga personal mo. Ibang usapan yon. Ibang usapan. Ito pa sabi ng batas, Mase, kung ang inyong shoot ay makakancel less than 8 hours dun sa approved time, bayad ka doon. Bayad ka doon. So sinabi sa'yo, kasi mamayang gabi, diba, mag-shoot tayo 10 o'clock, pero let's say, alas 5 na, sasabihin sa'yo, ay, na-postpone. Bayad ka na doon. Sabi ng batas, if a scheduled shoot is canceled less than 8 hours immediately preceding the schedule, he shall be paid. O, di ba? Maganda rin yun. So, madami talagang dapat malaman ng ating mga kapatid dito sa broadcasting na ito. Kasi maganda rin. At ito talaga, ang punto niya yung kay Eddie Garcia, di ba? So, sinasabi ng batas, pagka nagkaroon kayo ng aktibidad, okay, ito dapat meron. Dapat libre na ang tubig dyan. Libre na ang pagkain dyan. Dapat ang facility mo sa toilet dyan maayos. Dapat ang dressing room maayos rin. Dapat ang holding area maayos rin. At kung kayo ay magbabiyahe, no? Dapat bibigyan ka ng free, safe, at adequate accommodation. Yun. May maayos na tutulugan. Maayos na tutulugan. At syempre, ito na importante talaga dyan. Yung Section 19. Dito na sinasabi na ang lahat ng mga pamamaraan, ang lahat ng mga sitwasyon, ang lahat ng angle para sa kaayusan sa kapanatagan at sa safety
at sa security ng mga artista, ng lahat ng mga gagawa dyan, kasama na ang lightman dyan, dapat nasuri muna bago kayo mag-umpisa. At habang gumagawa kayo, minomonitor nyo kasi baka may mangyari. Dapat complete exhaustion na tinitingnan nyo kung ano dapat ang gagawin sa lugar na yan para ma-promote ang safety. Ang sabi pa nga dapat may first aid and medical supplies at medical services. Kung sinabi natin medical services, dapat may nurse doon tsaka doktor doon. Di ba? So yun, no? Ilang gusto lang tugunin doon sa nangyari nga kay Eddie Garcia para maging safety talaga. Pero Dean, paano kung halimbawa magagawin nila yung kanilang production, for example, yung shooting gabi. Meron ba sila no parang pang regular employee na night differential, yung mga additional allowance kapag gabi? Tama ka dyan. Parang labor code na ito. Okay. Pero nakalagay rin sa ating Eddie Garcia law yan. Ang trabaho mo kung ikaw ay isang normal na manggagawa, 8 oras at pwedeng ma-extend na 14 hours, pero sa isang linggo, 60 hours. Pero yan talaga, meron yan overtime pay. Lumampas ka ng 8 oras, lumampas ka ng 14 hours, may overtime pay ka at may night differential ka. Kung ang overtime mo, hindi ako nagkakamali kung ang overtime mo pumatak ng alas 8 hanggang madaling araw, iba na ang bayad doon. Mas mataas na. Kasi gabi na. Oo, mas mataas na. Ay, mas gaganahan yung mga workers natin yan na magtrabaho. Tsaka maganda yung tanong mo kanina, Maganda yung tanong mo kanina. Medyo, with all due respect, para hindi siya masyado nasagot. No? Kasi ako rin nagtataka Tama ka. Kung nasagad na yung 60 hours, kung nasagad na yung 14 hours a day, at nag-volunteer, ang manggagawa na, sige sir, pwede pa ako. Parang gano'n. Kung pumayag yung nagpapatrabaho, lumalabag ba siya sa batas? Yes. Diba? Yun ang tanong Kasi dito, ang sinasabi dito sa batas, kung pwedeng i-extend, malinaw naman, i-extend natin ayon sa agreement nyo. Pero doon sa pagdating ng 14 hours a day and 60 hours per week, wala nang ganun Wala. Basta sagat mo, wala nang polatilyang provided that pwede nilang by agreement, patagalin pa. Biglang nawawala na iyon. Hanggang 14 hours lang daw Period di ba? Yes, At 60 hours period So sa tingin ko baka hanggang dun lang talaga. Kasi alam naman natin ang ating kamukha nga na sabi ni Undersecretary, ang pinangangalagaan natin dito yung mga manggagawa kasi. Ngayon, nasa mga managers na, sa mga broadcaster, sa mga malalaking network na para ayusin. Sila magi-schedule niyan kung paano nilang gagawin yan. At ito pa sinabi niya may mga penalty basta't lumabag ka sa anumang probisyon ng batas, ikaw ay magmumulta. Ang magmumulta mo may first offense, second offense, third offense, at ang third offense mo ay umaabot na ng 500,000 pesos. Pero kung kumpanya o korporasyon o network na malaki ang siyang nag-violate, sino ang tatamaan? Sino nga? Ang nakalagay, ito sabi, the responsible officers including the executive producer, production manager, and business unit manager. So, gusto mo ba bang maging executive producer? Ang hirap naman yan. Parang mga empleyado rin yung mga yun Correct ka dyan, correct ka dyan. Diba? Tama ka dyan. Baka hindi yan ang nakita ng mga gumagawa ng batas na ito. Sapagkat nga, siguro ang akala nila, basta executive producer ka o producer ka, nasa management level ka. Hindi. Sa mga big boss. Yes. Diba? Yes. Dapat siguro na-interview nila. No? Ano nga ba sa larangan ng isang broadcasting, ang isang executive producer? Ang dali-daling sagutin mo Yan po yung nasa loob ng cubicle. Correct. Nasa loob niya ng studio. Wala po yan sa opisinang
wala po yan sa opisinang may air condition. At Wala saka po kapag yan. pinressure naman sila nung mismong producer talaga, financier, natapusin nyo yung production within this certain period, wala namang magagawa yung executive producer, susunod lang din yun eh. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Mase. Mukha Kawawa atang. din. Kasi hindi pang karaniwan kasi sa mga batas, sa ibang batas na ang korporasyon ang gumawa ng offense, ang mga nahahapla, yung mga president, yung mga vice president, yun yung mga matataas kasi yung mga Yes. board of directors kasi sila ang theoretically namamahala ng kumpanya. Pero ito, inuutusan mo rin ito eh. Correct. Diba? Nako, Dinmel ha, magandang point yan. Bakit Oo. hindi nakita yan? Pero Din, meron pa akong pahabol na tanong eh. Kasi di ba ang sinasabi kanina dun sa usapan namin ni Yusek Benavides, kapag ikaw ay maglalatag ng kontrata doon sa manggagawa, dapat ay nakasaad na doon kung ano yung mga karapatan mo, benefits mo. Pero paano kung halimbawa hindi naman pala naintindihan ng mga manggagawa at parang hindi naman pala sila pumapayag doon sa provisions na yon. Pero Dinmel, bago nyo po sagutin yan, mabilis lang, magbe-break lamang po tayo mga kapatid ha. Pwede pa kayong humabol sa pagbabalik po ng Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako pa rin po si Maricel Halili at kasama pa rin po natin si Dean Mel Santa Maria. Dean Mel, pahabol po na question, paano pag halimbawa meron palang provision dun sa kontrata ng manggagawa na hindi pala niya naintindihan at gusto niyang bawiin yung kanyang signature. Posible po ba yun? Ito talagang dapat maintindihan nito ng ating mga manggagawa. Kasi sa batas natin, anumang batas, batas kontrata, labor code natin, pati dito, merong pagpapalagay na kung ikaw ay pumirma sa isang kontrata, naintindihan mo. Yon. So doon mag-uumpisa iyan na naintindihan mo, iyan ang pagpapalagay. Para wasakin mo yung pagpapalagay na iyon, dapat may pakita kang mga di pangkaraniwang mga pangyayari na either napilitan ka lang o talagang sinubulang sa iyo o talagang merong pressure na nangyari sa iyo. Iyan ang mga bagay-bagay na makakapagbalik kayo sa kontrata para tignan ulit at maaaring paputol. So halimbawa, napatunayan mo na hindi ka pala marunong mag-English, di ba? Hindi ka marunong mag-Tagalog, Bisaya ka, halimbawa, iyan, dapat patunayan mo iyan. Kasi kung mapatunayan mo iyan at nagkaroon ng pagkakamali sa iyong pag-uunawa, yon, pwedeng pumasok ang mga manggagawa at sabihin, hindi po in-explain sa aking mabuti ito. Pero masyadong mataas, no? Masyadong mataas ang antas ng presumption na iyan kasi. Yes. Kaya dapat matindi rin ang iyong ebidensya. Oo. So dapat ingat-ingat. Suriin muna bago pipirma Ingat. sa kontrata. Dean Mel, meron po tayo mga question doon sa ating ilang mga netizen. Sabi po ni Mark Maynard, pag na-aksidente po ba sa trabaho, sagot na yun dapat ng kumpanya, lahat? Tapos paano daw kung halimbawa hindi na siya nakapasok doon sa mga succeeding days? Okay. Kung ang pinag-uusapan natin itong batas ni Eddie Garcia Law, malinaw ang batas. Dapat kargado ng kumpanya ang insurance na nagpipinsala o nagdudulot ng pagkamatay sa nagtatrabaho. Walang sinasabing limitasyon. So ang aking take dyan, kung ano man dapat ang talagang gastusin, gagastusin dapat yan ng kumpanya. Kasi kung may kalabuan ng isang batas para sa manggagawa, pumapaling ka sa kapakanan ng manggagawa sa interpretasyon nito. Ngayon, alam mo naman, sa pangkaraniwan natin, may SSS tayo, may GSS tayo, at nakalagay sa batas kung hanggang saan lang ang kanilang mga liability. Opo. Kasi, pero kung wala, kamukha rin ng batas ni Eddie Garcia, sinabi ng batas ito, pero walang makapagpipigil o makapagbabawal sa mga manggagawa at mga kumpanya na taasan pa ang antas ng mga benepisyo. Yan ang sabi. Ito pa, Dean Mel, pahabol, pero parang hindi yata to entertainment industry lang. I think in general to. Sabi ni Vina David, covered po ba dapat ng benepisyo ang asawa at anak ko sa health plan? Hindi po kami kasal ng asawa ko, 3 years na po ako sa trabaho. Okay, kung ang
pinag-uusapan mo health plan ng isang pribadong kumpanya na ginawa lang nila bukod sa tinatakda ng batas sa SSS at saka sa GSIS, ayon yun sa kontrata. Pero ang pinag-uusapan natin yung mga mismong nakalagay sa ating batas, well, ang pagkakaalam ko dyan, kahit illegitimate child, dapat makakuha rin ng kasama. benepisyo, di ba? Ayun. Eto pa, panghuli na lang, Attorney Mel. Kulang ka na kasi tayo sa oras. Galing kay Lino Asiduque. Sabi niya baka 10 taon na raw siyang family driver. Hanggang ngayon walang benepisyo. Pati daw yung kanyang sahod hindi raw tumataas. Ano daw yung pwedeng gawin? Ang family driver ay talagang parang tawag natin ng sui generis, no? Talagang kaiba. Wala siya sa kasambahay law at hindi masyado siya regulated sa labor code at talagang ang umiiral diyan ang kasunduan ninyo na nagpapatrabaho sa'yo kung family driver ka. Diba? So yan. So yan, kasunduan na naman yan. Kasunduan na naman yan, Mase, ano? At ang itinuturingan, sila ay mga self-employed, no? Self-employed, no? Na kung self-employed ka, ikaw magbabayad ng SSS mo, PhilHealth mo, etc. So, tama yan. Tama yung pagpupunan yan dahil siguro it's about time that our legislator come up with a law on family drivers. Wala talagang specific law eh. Hindi sila kasama sa kasampay law. Hindi rin sila kasama, di ba? Wala rin sila sa Eddie Garcia law. Wala sila sa Eddie Garcia law. Except na driver siya ng isang production outfit. Yes, Kasama yan. yes. Okay. Nako, Dean Mel Santa Maria, marami pong salamat for joining us this afternoon. Marami na naman kaming natutunan mula po sa inyo. Sayang lang, ang dami ko pang tanong, kaya lang kulang na po sa oras. 5:00 na kasi ng hapon. Dean Mel, thank you so much. Mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika. Maging sa kalusugan, physical man o espiritual. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Maricel Halili. Sagot kita.